ayan na mga kababayan, nagkakabawian na ng pirma etong mga congressman. Etong nag-o-otor mga kababayan sa impeachment case ni VP Sara, napapabalitang yung iba bumabawi na dahil natakot mga kababayan. Natakot sa backlash. Pero wag ka. Hindi ito ibig sabihin mga kababayan na hindi pa rin nila ipapa-impeach si VP Sara Duterte. Ayaw lang nilang malagay ang kanilang pangalan doon mga kababayan sa doon sa endorsement na sila ang nag-endorso galing sa Committee on Justice mga kababayan sa impeachment case. Pero sa tingin natin, tuloy na tuloy pa rin ang impeachment mga kababayan eh. Kayang-kaya pa rin nila ang 105 mga kababayan na boto para mapa-impeach si VP Sara Duterte. 318 silang lahat eh. So 105 lang mga kababayan more or less. Gayon pa man, mukhang may naduduwag na mga kababayan dahil talagang sinisiguro ng mga Duterte supporter mga kababayan na talagang hindi na nila iboboto itong mga kongresistang pipirma sa impeachment ni Sara. Panoorin niyo po. Nagkakabawian na umano ng pangalan sa draft report na sumusuporta sa impeachment laban kay VP Sara. Laban! Bawi! Pero ayon sa minorya, matibay ang basihan ng mga kaso laban sa pangalan. Matibay! Sila lang din mga kababayan ang sabing matibay. Matibay ang kanila kasinungalingan. Yan mga kababayan. Wang Pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joel Manalo. Ayan. Diyan pa lang yan ha, sa Committee on Justice mga kababayan. Di ba sabi nila unanimous kahit hindi naman pala. Unanimous dahil hindi nila pinadalo mga kababayan yung mga nag-no. 67 silang lahat mga kababayan ha, 67. Tapos 53 ang dumalo. Yung lahat na nag-yes mga kababayan dumalo. At doon sa 53, mayroon pang nagsiatrasan mga kababayan na ayaw nilang malagay ang kanilang pangalan bilang endorser. Sa ang ilang mambabatas na lulusot sa Kamara, ang ulat ng House Committee on Justice patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sige! Sa kabila ito ng mga balitang may mga kongresista umanong nagdadalawang isip na suportahan ito. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Ayan na naman, bakit yan kasi ang tinatanong lagi mga kababayan? Kaya nagkandaletse-letse kayo mainstream media, no? Dahil ang tinatanong nyo lagi, itong mga buwisit na mga tao, mga kababayan, kung hindi si Ridon, si Luistro, si Nadilima, paulit-ulit na lang. Advice natin sa inyo, mainstream media, ha? Kaya nauumay ang tao sa inyo dahil ito ang mga mukhang pinalalabas ninyo lagi, araw-araw. Susulong ng impeachment ni VP Sara, patunay ang unanimous vote corned beef po, mga corned beef, mga kababayan. Committee on Justice na mayroong probable cause o sapat na batayan ng impeachment para lumusot ito sa Andyan pang ungas, Tingnan yung ulo ng ungas, mga kababayan, Persibalis. Ako, I am very confident na makakakuha ng mahigit pa. Confident din kami na maku-corned beef kayo sa 2028. Lintik lang ang walang ganti. 1/3 na kailangan, 106 votes yung 1/3 na kailangan para ma-impeach yung Vice President. I am sure we will get... Tayo mga kababayan, wag na tayong umasa ng milagro. Lulusot yan. Pero the fact na mga kababayan, ito may mga umatras na. Klaro na mga kababayan na natatabla na sila. more than that. Pero ayon sa ulat ng politiko, may mga kongresista na raw na bumabawi ng kanilang pangalan bilang offer ng draft resolution na ihahain ng Justice Committee sa plenaryo. Pero hindi yan ibig sabihin na na hindi na sila boboto sa impeachment ni Sara. Ayaw na nilang malagay mga kababayan dahil yan ang ibabalanda lagi Makikita ang kanilang pangalan Natatakot sila Dahil sa umano'y pangamba ng mga ito na mabatikos, bagay na naipunto rin ni Tinio. Sa kabila nito, tiwala ang kongresista na mas matimbang ang lakas ng ebidensya. Diyos ko Lord, lakas ng ebidensya yung mga ungas Madriaga. Para suportahan ang magiging articles of impeachment laban sa Sa'yo lang ng pera, no? So, Ay nako, bakit ito mga kababayan, Bakit ito ang lagi nila talagang ini-interview? Ang naniniwala lang dito mga kababayan ay mga baliw lang din. Nakagaya lang mga reject ang utak. Nanindigan din si Kabataan Party. Ayan na naman mga corned beef! Lahat mga in-interview ng media mga kababayan, mga corned beef. Representative Rene Co. na Diyos ko Lord, tataba na mga corned beef na to. ang magiging articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa isang mensahe sa BNC, Wala kaming pake sa insahe dyan ng corned beef na yan. Ayaw namin ng mga corned beef. Aprobahan ng Justice Committee ang kanilang ulat Ayan, na siyang magtatakda ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa oras na maaprubahan ito ng komite,
Isasama na ito sa order of business ng Kamara Bilisan nyo para na! maisalang sa deliberasyon sa plenaryo. Para sa agenda week, Nagpatahi na daw ng outfit si mga kababayan Lacson eh. Ang mga animal, itong mga buisit na to, no? So yun lang, bilyonaryo. Ano pa? Ano pang natiktikan nyo? Walang kwenta na news, mga kababayan. Mas marami pa ang pinalabas nila na mga propaganda ng mga corned beef kaysa sa doon kami interesado eh. Kung sino-sino yung mga sinasabi niyong umatras. Pinapanood lang tayo mga kababayan only to know na yung propaganda ng mga corned beef ang ipapakita nila sa atin. Dito na lang tayo. Si Mr. Pedea Agent Jonathan Morales at si Maharlika, mga kababayan. Nandyan, sa EDSA, binabawalan kami dyan sa, sa EDSA Shrine. O yun. Diba? Believe tayo dito, ang tapang nito si Jonathan Morales. Kahit pa'y kaliwat kanan ang kanyang kaso, mga kababayan, lumalaban pa rin. Nagpupunta talaga, mga kababayan, dyan sa EDSA. Tinataboy sila ng mga pari. Bawal kayo dito dahil ito, shrine. Tapos kung mga NPA, mga kababayan, o mga dilaw ang magrarally, mga makakaliwa, pwede doon sa EDSA shrine. Ang mga buwisit na mga double standard na itong mga patrimonyo. Pero kapag yung mga yung mga pro Marcos, talagang welcome na welcome sila. Welcome! Diba? Yung mga nagtatanggol kay Bangag, talagang welcome na welcome Tatanggol kay Bangag. sila dyan sa EDSA Shrine. Talagang Ang mukha ni Rocky. Ang mukha ni Rocky. Malapit na rin niya pumutok, mga kababayan, dahil na-mention ang pangalan ni Bangag. hanggang dun pa talaga sa diba, kaloob-looban. Diba? Talagang wala Papasukin pa. Kumbaga dyan mo makikita na iba yung tinitingnan sa tinititigan. Diba? Iba ibang yan yung kumbaga Plastic niyang mga mga kababayan, yung mga pari, mga kababayan, Pagdating sa Duterte, grabing rally nila. Pero pagdating kay Marcos, okay lang. maganda sanang pakinggan, maganda sanang tignan dahil nga ito ay bahay sambahan, bahay dalanginan, pero makikita mo talaga na namimili sila. Pero Namimili. may tanong ako sa'yo, Agent Morales, kasi ikaw ay nasa ground, ikaw nandyan sa Pilipinas. Ano ba On the ground. nakikita mo na sentimiento ng tao? Anong tanong mo? Nawala. Sinong nawala? Nawala ang tanong. Hello? Hello? Yan, sige. Nawala ang Meron tanong. sa akin. Anong tanong? Okay, ang Nagalit! Bakit ka nagagalit? tanong ko, dahil nasa ground si JM, Wala. Nawala ang tanong mo, hindi naririnig. Ikaw lang ay hindi nakarinig. Nakarinig naman kami. Yan, ako naririnig ko. okay. Naririnig namin. Baka sa side Oh. mo. Baka sa sa audio mo, Nakatiniterrorize ka ni Ay, Satanas. ewan ko. Narinig tayong dalawa, nagkakarinigan, no? Ayan. Nakatiniterrorize ka ni Bangag dahil nagbangag-bangag song ka kanina. Nawala. So ituloy ko yung tanong ko, JM, Wala, ikaw paano yung ba nasa yan? ground. Mamaya marinig din is potion. I-mute mo lang yung microphone mo, Harry. Ano yung galing ka dati ka sa police ka, saka sa mga men in uniform, ano yung sentimiento ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, ng mga nasa gobyerno nakakilala mo sa Unang-una, syempre yung kawalan ng kawalan ng sinseridad, 'di ba? Kahirapan, yung nangyayaring kahirapan ngayon, dulot ng gera, yung kawalang kahandaan ng kasalukuyang gobyerno. Yun yung sabi nila. O doon sa kasalukuyang dito sa kasalukuyang problema, kasi dapat ito meron na silang Oo. Narinig ko na. Meron sana sila, pag upo pa lang nila, meron na silang projection para dito sa sa bansa natin in case na meron mangyayaring mga contingencies sila. Pero dahil nga pinagbubulsa nila yung pera, Pinagbubulsa. sa halip na magkaroon tayo ng subsidy dito sa pagtaas ng gasolina, walang mabunot. Meron naman. 10 kilong bukbukin na bigas. Ikaw na. Oh Lord. Bakit pakonti ang binibigay na ayuda ni Marcos, mga kababayan? Dati is 25 kilograms. Ngayon, 10 na lang. 10 na lang. Ano ba to si Marcos, mga kababayan? Panay panay paglilibot sa buong bansa. Baka, totoo nga yung agam-agam na magba-vice president siya. Bangag. Yun. Ibig sabihin, Ibig sabihin, kagaya niya, yung bigla ang pagtaas ng kuryente, grabe. Correct. Ha?
O paano Pero- nga pala dyan? Ano yung, hindi, anong, Yung dating yung dating kumukonsumo ng 700 piso, ngayon 7,000 yung talagang pinagpuputok ng butsi ng isang karaniwang ina ng tahanan. Biro mo 700 pesos ang konsumo nila sa kuryente, ang gamit electric fan at saka ilaw lang. 5 miyembro ng pamilya. 700 pesos ang kuryente nila, ngayon 7,000 pesos. Ang grabe, times 10 na. Oh my Lord. Wala talaga. Kung baka sa mo na yun, naali na yun. Kasi para may mga charges, aside from that hidden charges, may mga charges pa na talagang hindi dapat kasama sa bill ng taong ng Oo, kaya nga doon pa lang. Kalahati ng charges, walang kinalaman doon sa kinonsumong kuryente. Ayun. Alam mo, tama. Dapat i-investigate yun kasi baka naman may mga jumpers doon sa I don't think so. Hindi. Pero kawawa Nakadun talaga si mga yung... other charges nakalagay doon, mga paraphernalia System loss. para Oo. pagsingot, di ba nga? Mahal. Totoo yan. Kung nakita Ang dami, no? Ang daming charges, mga kababayan, no, sa electricity, no? Kung ano-ano mga add-ons sila, mga kababayan. Pati system loss, mga kababayan, ha? Yung nawawala ng kuryente sa, dahil sa mga nagja-jumper. Kaya pala, hinahayaan lang nila magnakaw ng kuryente dahil, babayaran lang din ng mga tao. meron ako nakita na isang charge, senior citizen. Bakit may charge kapag senior citizen? Oh. Yan. Oo nga, no? Tapos yung, sabi nila mga kababayan, libreng kuryente daw, namigay. O, tapos doon sa proud pa ang gobyerno nun. Tapos wala palang, mga kababayan, wala palang ambag ang gobyerno. Ang mga consumer, ang sa shoulder. Dapat gobyerno ang, nagbayad doon, hindi yung mga consumer. Dahil hindi naman, hindi naman pumahayag dyan ang mga consumer, Sa pilitan. Totoo yan. Kasi nung ako, At ang Pilipinas, mga kababayan, ang isa sa may mga pinakamahal na kuryente sa buong mundo. Take note ha, buong mundo. Hindi naman pinakamahal talaga, pero isa sa mga pinakamahal na kuryente. Kaya hindi tayo makausad-usad, mga kababayan, dahil ito mga malalaking kumpanya, na mga factories, mga kababayan, na mga foreign. Ayun, dito sa Pilipinas, dahil kuryente pa lang, lugi na sila. nasa PDEA pa, kapag ka nanguhuli kami, halimbawa, ang rektang kuha halimbawa nila sa 1 kilo ay 600,000. Ngayon, yung 600,000 yan, nagiging 1M, nagiging 1.5M, nagiging 2M. Bakit? Dahil dun sa mga payola. Yung mga payola na yan, na i-distribute yan kasama sa overhead expenses. Nandyan yung mga para kay presinto, nandyan para sa istasyon, nandyan yung para kay mayor, sa mga congressman, senador, diba, sa totoo lang. Kaya yung mga yan, nung umupo si Pangulong Duterte, hindi pa nga umuupo, nagkaroon na ng purging. Purging. Kung bakit nung The purge. Lalo si Pangulong Duterte kasi ang banta niya talagang umukit yan sa apat na sulok ng ng mundo ng ng mga sindikato dito sa Pilipinas. Kaya nung manalo siya, yung mga asset ng mga ng mga erring law enforcer, pinaggugugurgur. Sa takot nila na ikanta sila nung kanilang mga basurahan. Oo. Totoo yan. Kaya nga, ganito, yung sa gasolina, yung sinasabi nila, dinadaan lang nila sa systems loss, dinadaan nila sa mga pero ako naniniwala ako na itong gasolina, may mga karga yan para dun sa itaas, para sa ganito. Ayun, may payola para sa makababayan. Kumbaga sa ang 5 piso na ikakarga mo sa 1 litro, naku, bilyon yan. Bilyon yan araw-araw. In-expose siya ni Senator Marcoleta. Yan, oo. Mahina nga yun Kinumpute ko yun nung nilabas ni ni Senator Marcoleta. Like 3 billion a day. Oh, yun di ba? At saka, Oo, yung yung stock nila na diesel, mga kababayan, at gasolina, in-increasean nila ng hindi pa naman dapat. binuin mo. Hayop. Hindi pa nagtatagal yung gera. Ang biyahe ng di ba, 25 to 28 days.
agad-agad nagtaas na kaagad sila. Actually 59 days sabi ni Bangag na we have enough supply there Oo, Saka paano man papagalitan ni Bangag yan ay mga kaibigan niya yan? Ayun Correct. nga, yun eh. Kaya nga yan ang yan yung isa doon sa mga Bangag. talagang yun yung Pero masakit na katotohanan na kasama tayo dito sa na ito, no? Kumbaga sa talagang wala eh. alam mo, At dyan sila natatakot kay Sar. Yan. Dyan sila kumikilabutan. maganda na rin yan, JM, na na-share nyo mo sa amin na at least itong mga kabaro mo na active pa or may multo sa likod mo. Sorry. So, JM, yung mga kabaro mo, hello, me and my feet. So, yung mga kabaro mo, mga kapwa mo pulis, active man o hindi na active, talagang nararamdaman nila to, na nakikita nila yung pagwawalang hiya ng Marcos Jr. ng gobyernong Bangag. Kumbaga, iset aside na natin si Sara di ba? Ilabas muna natin siya. Yung pagwawalang hiya sa taong bayan, yung pagnanakaw, yung malupit na ginagawa, di ba? At least gising sila. Ito nga ang tanong ko sa iyo no. Bakit ba yung mga kabaro mo wala, binabaliwala na nila yung katungkulan nila na protektahan ang taong bayan? Ano pa bang gusto nilang makita? Sabi nila dapat mapatunayan ng Bangag o napatunayan ng Bangag, wala nang kanuda-duda. Papayag ba sila na Commander-in-Chief nila Bangag? Yung nga Ano eh. pa gusto nila? Ano pa inaantay? Sabihin mo nga, anong inaantay ng mga kabaro mo? Alam mo sir, ang problema sa kanila yung kanilang yung pagkain sa mesa. Yun yung isa sa mga kinakatakot talaga nila. Understandable Talagang naman. pagkakausap mo talaga sila, talagang gusto nila matapos na. Pareho-pareho eh. Sabi ko nga, ba't di kayo kumilos? Ang problema nga, pagka kumilos kami lang, wala. Talagang alam mo naman kung saan kami pupulutin. Ikaw, kaya mo mabuhay kahit na wala ka sa serbisyo. Paano kami? Wala kaming diskarte na kagaya mo. Yeah. Yun ang Alam mo, sinasabi. totoo yan. Mawawala yung pension. Yeah. Ang laki kaya nun. Kaya, Kasi Pero ang mahirap kasi sa paano naman serbisyo yung- kasi pag nasa serbisyo ka, unang-una, ito, usual na una pagka nasa serbisyo ka, talagang marami kang pangangailangan, lalo na kung wala kang sasakyan. Maglo-loan ka para makabili ka ng motor. Maglo-loan ka para makagawa ka ng ng bahay. Maglo-loan ka para mapaaral mo yung mga anak mo. Taling-tali ka. Karamihan dyan, ang sweldo na lang kakarampot. Umaasa na lamang talaga sila doon sa mga kinikita doon sa presinto. Oh my Lord. Yung kumbaga sa hindi naman sa binubukelya natin yung mga kasamahan natin. Kahit papano may mga diskarte kasi sa mga opisina. 'Di ba? May mga diskarte maliban doon sa sweldo. Kasi pagka ikaw nag-loan ka, wala na talagang mangyayari sa'yo, maglo-loan ka na lang ng maglo-loan. Yan, taling-tali ka talaga. Kaya nga, pagka ikaw matanggal pa, tas yung asawa mo, di ba, hindi naman nagtatrabaho. Kung may trabaho man, talagang wala. Sapat lang para sa pagkain. Di pero ba? kasi yung Nag-aaral yung mga bata. dinoble na yan ng panahon ni Pangulong Duterte, di ba, spokes? Tinaas ang sweldo. Mataas ang sweldo, mataas din ang dinoble magulong mo. na. Madodoble talaga. Marami talaga na doble. Tumaas din yung value ng yung loanable amount na kanilang iteteko. Halimbawa, dati nung panahon namin, ang pinakamalaki halimbawa 50,000 lang ang pwede mo ma-loan. Ngayon, kalahating milyon o mahigit pa. Pero Agent Morales, Yes, sir. ano na nangyari dun sa kabayanihan nila? Palagi na lang ba nila iisipin yung mawawala nilang pensyon at hahayaan na nila na abusuhin ng mga bangag ang taong bayan? Di ba kaya nga nandyan sila para protektahan tayo? Papayag na lang ba sila na lapastanganin ang sambayanan dahil ayaw nila mawala ang kanilang mga pensyon? Yan ba ang dahilan kaya sila sumapi ng sandatahan ng lakas ng Pilipinas para maprotektahan ang kanilang sweldo at pensyon? Di ba hindi? Dapat ipaglaban nila yung mga sambayanan. Nasaan sila ngayon? Tama naman po. Kaya lang, ang isa sa nakikita natin dito, dahil doon sa mga magkakasunod noon, na naging history na pagkakasangkot ng mga uniform services sa mga kudeta, napaghandaan na. Kumbaga sa yung mga junior officers dati, nakita nila kung saan nagkulang, saan nagkaroon ng mga lapses. Paano ika-counter
in case na magkaroon ng mga indicators na itong grupo o personality na ito prone doon sa pagdidetect. Naaagapan kagad nila. Na kagad nila ng mga assignment or natatanggalan kagad nila ng mga ng kapangyarihan. Kasi Pero alam mo, unang-una, agent, oo, pasensya ka na ha, pero yes, sir, hindi ko yes, sir, matanggap. sige po. Hindi ko matanggap lahat yung mga sinasabi mo bilang dahilan kaya hindi sila nagpupunta at nagbibigay protection ngayon sa taong bayan. Para kasi kung gusto nila yung ganyang security of tenure, hindi na lang sana sila nagsundalo. Yun ang aking mensahe sa kanila. Tama. Oo, di ba? Tama Pero naman. pag-usapan natin muli yan, imbitahin din natin ibang mga kasundaluhan gaya ni General Pokis, Pokis. nila Pokis. Oo, imbitahin natin sila lahat. Magkaroon tayo ng ganitong usapan kasama rin si Agent Morales at si Reyna. Tanungin natin talaga, ano ba hinahamon natin ang ating kasundaluhan at kapulisan? Kailan kayo gagawa ng inyong katungkulan na protektahan ang taong bayan? Ano pa ang inaantay nyo para malaman ninyo na kinakailangan na ng taong bayan ng proteksyon? Hindi naman mabibigay yan ng Maharlika, ng Eloy Bugris, ng Kate Binag, ng Lucent Morales at ng Reyna, di ba? Ang kinakailangan sila at kailan sila magbibigay ng proteksyon, di ba? Yes, ang Ang isang naisip ko dyan, alam mo, nung panahon ni President Duterte, nung binigyan sila nung dinoble or trineple yung sweldo nila at that time, siguro, what do you call this? There's a particular sense of fault on the part of, sa mga kasamahan po ninyo, Agent Morales, kasi parang naririnig ko na, okay, dati ang loanable amount is 50,000. Ngayon naging 500,000. Siguro, inabuso naman nila na inubos nila yung loanable amount na 500,000. Minaximize sila to the point na kailangan natin sila ngayon. Ngayon, hindi na sila makagalaw kasi nakatali na sila again. So, dumating sila sa point from sinolve na ni President Duterte yung financial hardship nila, binalik nila sa point na before President Duterte. So, I guess merong dalawang kasalanan dyan. You know, kailangan din siguro intindihin ng mga kasamahan po natin dyan sa military at na mag-aral ng personal financing para hindi sila nakapako sa katataguhan ni mga Mag-enroll kay mahal na Reyna. Enroll kayo kay mahal na Reyna. At saka po, yung ang kasi natin dito, talagang kahit ako nasa ground, nakakausap ko rin kahit yung mga dating mga yung mga naging tauhan nung panahon ni PRRD. Na nakakausap ko yung mga tao nila. Ano ba naging problema? Bakit hindi kayo makakilos? Yeah. Bakit hindi kayo makakilos? Wala, Yun yung isa rin sa kumbaga sa sa atin yung para bang sa atin parang napakadali sana na parang silaban. Parang silaban yung damdamin nila para sila mag-react. Kaya lang ang problema talagang meron talagang mga nakatanim na takot sa puso nila. Yeah. Ayaw talaga nila unang-una ayaw nila mag-alatsamba. Ayaw nila na magaya doon sa kasi kung iaano natin yung sarili natin sa kanila. Kagaya sila nasa posisyon ngayon. Sila yung mga nasa active duty status. Kumbaga kahit na sukang-suka sila dito sa administrasyong Marcos, kaya lang ang problema nila, kung sila mismo talagang mangunguna o lalabas, 'di ba? Nag-aantayan sila Kaya nga Agent Morales Yun nga problema, sir. Kumbaga sa atin kasi nakikita natin, kumbaga sa itong mga ito isang ganyan lang, isang hila lang Hindi kasi siya yung pagkaya doon. So titignan natin, merong RAM. Merong RAM dati, merong yung mga YOU, yung SFP na mga dati mga panahon nila General Lim, di ba? Dating panahon nila meron silang grupo talaga na nagmula dito sa grupo ng grupo ng SAP ni General Ramos. Okay, ganito na lang, Agent, kasi wala tayong pupuntahan kung puro justification ang maririnig natin. Anong hamon mo sa kanila? Dahil alam ko naman, ikaw naniniwala na dapat protektahan na nila ang taong bayan.
Anong hamon mo na lang sa kanila para gawin na nila katangkulan? Huwag kayong maging bahagi ng traitor. Kumilos kayo. Yan. Oo. Yun naman palagi. Kaya lang, Yes. So, ang isa talagang palagi tayong nananawagan. Umaattend tayo ng mga class meeting. Umaattend tayo ng mga ano talaga, no. Ang isa lang dun sa nagiging ano talaga, no. Yun yung isa, yung kagaya yung gusto ay, ko tako, wag talaga mo na din- sabihin yan. Basta, let's stop with Yun anong hamon. Kasi ang problema natin, hindi lang nga sila gumagalaw. Hindi So, wag na natin hindi bigyan ng talaga. Sa certificate. totoo lang. Hamon na Ang lang challenge ang ko. ating ibigay sa kanila. Yeah, ang challenge Diba? ko sa kanila, magpakalalaki sila para sa bayan. Pakabayani. Dahil binigay na Ayun, nila ang tama. buhay nila sa bayan. Para sa Oo, bayan, para sa makabayani na puso. sila. Oo. Yeah. Iwan na muna nila yung mga mundane matters, no? Yeah. At gawin nilang katungkulan nila bilang protector ng taong bayan. Yes. Right. Baka, Saka, there's a little bit of sacrifice also. Kasi lahat naman tayo kahit nagsasakripisyo tayo eh. nagsasakripisyo eh. Lahat tayo So, yun. nagsasakripisyo. Yun nga yung next line ko, no? Agent Maldarena. Hari Roque nagsasakripisyo. Marley, kayo na nga. Oo nga eh. Hindi naman ako sundalo eh. Di ba? Oo, Kaya yan na. mga sundaluhan, hindi sila magsasakripisyo, di ba? Okay na? Kaya nga, kaya ako, halimbawa ako, magtatanong ako, spokes, kung kayo, papaano ninyo kukumbinsihin ang mga kasundaluhan natin, yung uniform, personnel natin, na talagang, kumbaga sa gumising. Kasi kahit na, kumbaga sa sana, huwag tayong mapapagod. Huwag tayong Well, ito nga mapapagod. eh. Ano pa bang kailangan nilang malaman? Ramdam nila ang hirap ng buhay. True. Miski dinoble ang sweldo ni Tatay Digong, baliwala na yung doble dahil napakataas na ng presyo ng bilihin. Ang budget ng gobyerno nawawala dahil sa korupsyon. Ang mga proyekto ng gobyerno hindi nabibigyan ng katuparan. Ang mga nagsisigaw na kinakailangang pagbabago, sinusupil, pinapahirapan, inaaresto. At siyempre, hindi malayo dyan, isa-isa na rin tayong papatayin at gugurgurin at mangyayari yan. So hanggang kailan kayo magbimiron dahil pinoprotektahan ninyo yung pensyon ninyo. Ang susunod na biktima niyan, pamilya nyo na dahil Sinabi mo. wala na, hindi nyo na mararamdaman ang pagdoble ng sweldo nyo sa taas ng presyo ng bilihin, lalo na dito sa kaguluhan sa gitnang silangan. Kaya gising! Protektahan ang taong bayan. Hindi lang yun. At ang pinanagdag ko dyan is that temporary lang ito para sa kanila. Yes. Yeah, ikaw. Tama, Tapos tama. ako siguro to wrap up, kasi it's been like may kita Oo nga, 2 hours na tayo. So, ito ang sa akin. Tama si Spokes, yung sa justification mo, agent, di ba? Na naintindihan natin sila, pero kasi at the moment na nag-sign up ka sa military o sa police, di ba sabi nyo nga, yung isang paa nyo nakatungtong na sa hukay, di ba? So, sa akin, kung mahal mo yung bayan, ako minsan, mga kababayan sa nakikinig, nangarap ako maging polis, nangarap ako maging sundalo. Totoo yun. Totoo yun, nangarap ako. So, ako siguro, nag-sign up ako sa ganito para protektahan yung bayan ko. So, kung maninindigan ako at kapalit ng buhay ko yung paninindigan na yon, dapat napaghandaan ko yon. And kakausapin ko yung pamilya ko kasi lahat naman tayo mamamatay. 'Di ba? Siguro ako na kasapin ko ang mga family ko, pwede akong mamatay sa ginagawa kong pakikipaglaban. So dapat preparado ka, i-prepare mo yung mga pamilya mo. Like ako, totoo yung ginagawa ko. I swear to God, the moment na nilabanan ko yung sinuportahan kong hayop na Marcos Pangagnay ko, sinabi ko na sa pamilya ko na pwede akong mamatay anytime. So you have to move on. Kailangan ko itong gawin kasi ito yung galing sa puso ko. Ito yung paninindigan ko na kailangan ko ipaglaban yung tama. So sana, ganun din yung mga sundalo. Huwag kayong matakot dahil mawalan kayo ng sweldo. Di ba? Lahat tayo mamamatay, pero kung manindigan kayong lahat, kung may puso kayong pagiging bayani, di ba? Pagiging patriotic sa bayan nyo, sa pamilya nyo, sa mga taong bayan na sinumpaan ninyo, I think magwawagi ang Pilipino. Kasi magwawagi ang taong bayan. Kasi kung ganito lahat, kasi baka mawalan ako ng sweldo. Kasi yung anak ko nag-aaral, kasi ganito. Wala talaga. Walang pag-asa sa Pilipinas. Lubog na lubog. Yeah. Ganun.